beloved Boss Mike Cervera. Alam nyo, itong may napanood ako, isa hong nagpatotoo, mga kababayan, ano? Isa hong nagpatotoo. O, tignan nyo to, ha? Pasok! O, tignan nyo mga kababayan, ha? Si ate. O, ha? Si ate Claribel ito, eh. Ate Claribel David, mga kababayan, pakinggan nyo ho yung kanyang sinabi. At talaga naman, ano? Matinding, matindi tong kanyang mga binitawan, mga kababayan. Kaya kayong mga DDS, magbago na kayo. Bago pa kayo mabiktima ng isang malakas na hiling nyong lindol, ng isang malalim na baha. O yan, yung mga hinihiling nyo na mga kalamidad, na kayo rin ang nabibiktima, mga putang ina nyo. Diba mga kababayan? Diba? Grabe! Eto na si Ate Claribel natin. Pakinggan natin mga kababayan. Noong administrasyong Duterte ako. Ako po ay umakyat sa bundok ng Mountain Province na tumulong sa drug rehabilitation program ng Duterte. Okay. Ngayon naman, ako ay nagsisilbi sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sapagkat siya ay halal na Pangulo. Halal na Pangulo. Kundi ba naman kayo mga siraulo, halal na Pangulo si Manong Bongbong, mahirap bang intindihin yon? O nahihirapan kayong intindihin dahil natatakpan ng salapi ang mga mata nyo? Yan lang naman, di ba? Malalaking mga kwarta yung nakatabing sa mga mata nyo kaya hindi nyo makita-kita ang katotohanan na kayo ay nililinlang at nanlilinlang ng taong bayan. Tama ba mga kababayan? Kasi ganito yun eh. Sipin nyo, binabayaran nitong mga vlogger na ito yan. Sila Banat Bay, puta ka na, sampalin nyo sa mukha yan pag sinabi niyang hindi yan bayaran. Sampalin nyo yung mukha niyan. Lalong lalaylay ang labi niyan. Yung mga yan, binabayaran, tinatabingan, nilalagyan ng tabing ang mga mata para manlinlang ng taong bayan. Sana magets nyo yung sinasabi ko, ano? Tama mali, JC. Ganun yun eh. Nanlilin lang ang mga putang inang yan eh. Binabayaran sila, nagsasalita sila. Parang ako, nagsasalita ako dito. Di ba? Kasi gusto ko maliwanagan yung mga utak ninyo sa totoo. Doon tayo sa katotohanan. Huwag tayo doon sa mga nanlilin lang dahil may mga tabing ang mga mata niyan, hindi nila naririnig. May tabing ang tenga, may tabing ang mata. Hindi nila naririnig, yun totoo. Hindi nila nakikita, yun totoo. Dahil may tabing na ng kwarta, dahil kamukha na nila si Ninoy Aquino, sasabihin nila, yung kung ano na lang yung dinidikta. Eto, nandito nakalakip kay Ninoy Aquino, yung inyong sasabihin sa mga tao. Asa ng katotohanan doon? Di ba? Asa ng katotohanan doon? Di ba? Yan yun. Di ba? Arnold Lopez, bayaran ako ng matrona. Ay, nako. May tapal. Di ba? Kamukha nyo si Ninoy. Yun eh. Mga kababayan, ewan ko ba? Hindi nila magets, ha? Di ba dalawang live, Boss Mike? Tatlo, sabay-sabay, tatlong live. Sunod-sunod. Taloy. Ng bansang Pilipinas. Yan. Pero ako po ay unang-unang Pilipino. Bago ako Duterte, bago ako Marcos. Ako ay Pilipino. Kayo po ba ay Pilipino?
Yon. Oh, pro-Pilipino si ate. Ate Claribel. Alam mo, sabi ni Jerilyn Asuncion, sipag mo. Kailangan ng sipag eh. Bakit? Alam nyo mga kababayan, ang katwiran ko sa buhay ko, hanggat ikaw ay kumikita ng pera, hanggat ikaw ay kumikita ng pera sa mabuting paraan, wala kang dapat ikareklamong pagod. Tandaan nyo yan, hindi tayo mapapagod hanggat kumikita tayo ng pera sa tamang paraan kahit barya-barya. Di ba mga kababayan? Oh, ha? Huwag kayong mag-alala dahil pagkatapos nito, meron pa tayong kasunod na replay, 10. Kaya napakalaga na kung sino ang nakaupong pangalan, yun ang susuportahan natin sapagkat yun ang para sa ating bansa. Yon! Kita nyo? Tama di ba? Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, dito lang kayo makakadinig ng tamang katwiran, benbang. Oo. Di ba, mga kababayan? Wala si Boss Mike benbang. Oo. Bumibengbang. Di ba? King Tomador. Wala nga si Boss Mike, bumibengbang pa. Maria Inoue, Solidad Kunanan, kahit di mi makatulog, nang gusto manonood mi. Si Berge Beril de Diyos, no? Eto na, mga kababayan ko. Siya na ganyan. Gayahin natin si Ate Claribel na dapat kung sino ang halal ng taong bayan, siyang dapat sinusuportahan, nirerespeto, at higit sa lahat ay ating maging salamin bilang Pilipino. Hindi ho yung katulad ng mga putang inang mga Duterte, paano nyo sasalaminin? Tatay, mamamatay tao, pulong, mahilig sa pepe. Sara Duterte, hindi mo alam kung ano gusto, pepe o hotdog. Basti Duterte, hotdog ang gusto nun. Kitty Duterte, hayaan na natin yung masaya na sa kanyang relasyon. Grabe, no, mga kababayan, dapat ganyan, eto na, dito na tayo, nakapaw! Mga kababayan, matindi ito. Meron hong bago sana na mangyayari, ngunit napigilan ng kapulisan dahil kay Bam Aquino. Totoo ba? Pasok! 8 o'clock last night, Senator Bam Aquino called me up and gave me a tip that there was chatter in Tacloban that there was an impending mass shooting that was about to occur. Nako, grabe, meron na naman, Diosdado Bartolo, shout out sa lahat ng mga bagong dating. Maki Kwan, opo. Doris Usame sa Sanchez, opo, Kiki ang grabe mga kababayan ko, no? Ewan ko ba, mga immoral? Oo. So, ito na nga po, mga kababayan, meron hong ni-report itong Senador Bam Aquino na meron na naman daw pong gagawin na pamamaril ang isang bata, mga kababayan, sa isang eskwelahan. Hindi lang ho pamamaril kung hindi talagang may dala pang kutsilyo pag naubusan daw ng bala. Tingnan natin. I immediately referred it to the CIDG, which did an investigation. And here are the results of the investigation. Okay? Hindi marinig? Naririnig! Niyuko pa ako eh. Wala bang... okay na? Okay na? Hindi pwede lakasan ng volume? Okay na yan. Okay? Okay. Ayan, Presscon Okay. yan, mga kababayan, presscon. Let me read to you the report of the CIDG. Ano yan? Date, June 24, 2026. Kahapon. This report addresses... let me begin again, okay?
At 8 o'clock p.m. last night, Senator Bam Aquino called me. And to my estimation, he was in Oo. Tacloban. Mm. He gave me a tip na sabi niya may chatter daw sa Tacloban Na? mayroon pang isang impending mass shooting na mangyayari sa Ala ka. Leyte. Kita nyo mga kababayan, ha? Oh. Oh, Ninong Martin, yung mga kabataan dyan sa inyo. Oo, ha? Baka gusto mong ano natin, ha? Gawa tayo ng workshop dyan. Di ba, Ninong Martin, ano? Oo, tulungan natin yung mga kabataan ng mga nandiyan dyan sa iyong nasasakupan. Oh. Di ba, no? Oh. Kasi mukhang laging dyan na lang sa Tacloban, eh. Mm. Ang binigay niyang pangalan, may binigay siyang pangalan at in-investigate kagad namin. So salamat kay Senator Bam Aquino. Dahil, Sa nakalagay sa report, this report addresses the alleged threat at Tolosa Tolosa. National High School of Tolosa, Leyte. Oh, yan. Sa Leyte, mga kababayan. Tolosa National High School sa Leyte, mga kababayan. Nako, meron na naman daw nagplano para daw ulitin yung pong pamamaril ng mga mag-aaral. At ang suspect na naman uli at nagpaplano daw ay isa ring mag-aaral sa eskwelahan ng Tolosa Elementary School. The suspect is accused of planning a mass shooting or stabbing aimed at the school students. Mm. The following message written in vernacular was retrieved. Oh. And you're gonna have to excuse me, hindi po ako marunong magwaray. Oh. Pero ibibigay ko na lang ang translation. Oh, sige. Okay? Translation. Ah. And it is very rough. Translation. Pinost niya sa Facebook to. Na. Hello. Send this to your friends. Mm. Yo. From Yo. Tolosa. Yo. Prepare yourselves. Especially you. As Nako. you owe me. Nako. Get ready. I will disrupt the school. Nako. You won't know me, but Nako. you will recognize me. Nako. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. Mm. We don't care. Good luck to you at Tolosa Leyte National High School. National High School. High school? Nagbanta, mga kababayan, na mamamaril at mananaksak yung pong tao na yon na nagbanta. Alaka. May pagbabanta. Nagagawin niya sa anumang oras. Hindi sinabi kung anong saktong araw, saktong oras, gagawin niya yung krimen. In response to the threat, validation, and intelligence gathering, RFU 8 CIDG immediately went to a 14-year-old grade 10 student. 14 years old. Grade 10, mga kababayan. Mga kababayan, kung baga sa ano natin yan noon, 4th year high school. Diba? Miko Sky, Maria Mendoza. 4th year high school kung nung panahon natin. Grabe, no, mga kababayan, Named Jasmine Golong. 14 years old, grade 10, student at Tolosa National High School. The investigation revealed that she created multiple Facebook accounts to disseminate this content, which spread rapidly across social media, alarming students, parents, and the public. Yan. Her identity was confirmed through social media analysis and information from concerned individuals. However, the accounts and original posts were deleted after engagement with Jasmine, who was hesitant and uncooperative due to the fear of repercussions. Her parents, when approached by Tolosa MPS, refused to provide information about the incident. So again, there was no incident. Pero sinabi niya, nag-post na siya ng nangyayari. Nung nalaman namin, inaktuhan kagad namin. Yun. There are several... Talaga. Thank you naman. Tingnan yung mga kababayan ko, si John Vic kahit papano ngayon,
na pipigilan ho yung mga, di ba? Nagtatangka pa uling maulit. Di ba, Ronel Estigoy? Kasi nga ho, mga kababayan, sino ba ang dapat sisihin dito? Sabi ko nga sa inyo, yung pong nagngangalang pamilyang Duterte at saka itong mga asu-asuhan nila. Yan talaga yung mga totoong salot sa bayan mga kababayan no? Motives behind this, namely, the incident arose from, this is according to the investigation, the incident arose from Jasmine's personal and family issues. Following engagement with their family and along with investigation results, the threat appears to be neutralized and inactive. No evidence of an organized plan or involvement of others was found. And So, sa madaling salita, mga kababayan, napigilan na ho yan. At iniimbestigan na ho yung mga involved, mga kababayan. Sabi ni Maki Kwan, nako, iba na talaga sa isip ng mga bata. I-rehab na yan. At ilapit sa Diyos. Alam nyo, sa totoo lang, noong panahon ni Apo Lakay, Marcos, ang mga kabataan noon, ewan ko kung naalala nyo, ganun din kayo noon, nung kabataan ko, na oras ho, nang dadako na, ang alas 5 hanggang alas 7 ng hapon, diyan po nag-uumpisa yung pong pagro-rosary. Nagro-rosaryo ang mga kabataan, nagdadasal. Sa mga bawat purok, bawat compound, bawat lugar, meron pong ganyan. Ewan ko nung kabataan namin. Kaya mga kami, tayo, mga kababayan, lumaki tayo na may takot sa Diyos. Umo-order me, kasalukuyan kay Jen ng mga ceramic na tasa, Boss Mike. Talaga ba? Di ba? Kita nyo si Jen Angeles, nagninegosyo. Kasi mga kababayan tayo, ako, gusto ko yung ang kinikita namin, pinaghihirapan. Hindi ho kung galing-galing kung saan-saan. Di ba, mga kababayan? Yung iba akala lang nila yan. Ngayon, mga kababayan ko, eto na. Siguro, dapat na nating ibalik yung ganun, Kapag naging senador, si Auntie Claire, kapag si Auntie Claire napunta sa Senado, mga kababayan, tandaan nyo, talagang ipipilit ko ito, na dapat gumawa ng batas, gumawa ng batas para po turuan ang mga kabataan sa bawat barangay, bawat purok, bawat compound, kung ilan, turuan hong lumapit sa Diyos. Kahit anong relihiyon ninyo, walang problema yan. Halimbawa, gumawa ng kung kayo Katoliko, halimbawa, kung kayo born again Christian, halimbawa, turuan ninyo. Magkaroon kayo ng kaganapan. Di ba? Mula ng kahit every other day na lang. Kasi kami noon, araw-araw talaga Di ba? Di ba? Araw-araw kami noon, mga kababayan. Araw-araw na nagro-rosary. Di ba? Paulit-ulit yung mga kababayan tapos le-lecturean ka. Merong mensahe, may magga-guide na matanda. Ipapaliwanag bakit ganito, bakit ganyan. Di ba? Ganun dapat. Di ba? Sa school namin, may rosary, may sariling charts. Every week, nagpupunta kami. Wala. Mas maganda yung araw-araw. Di ba? Nako, kukontrain niya ni Marco Beta. Ay, nako. Yan, mga kababayan ko, Our beloved